May isang anghel na ang presensya ay nagpatigil kahit kay Miguel at nagpababa ng tingin kay Lucifer. Hindi siya humawak ng espada, hindi siya tumawid sa kalangitan dala ang mga anunsyo. Tinapos niya ang mga tadhana nang walang mga trumpeta, nang walang mga babala. Nang siya ay lumitaw, isang katiyakan ang pumuno sa hangin. Siya ay si Azrael at tatawagin ng mga tao kalaunan bilang anghel ng kamatayan. Ang ilan ay nagsabing inalis niya ang kaluluwa sa pamamagitan ng isang hindi mahahalatang bulong tulad ng pagpatay sa apoy ng walang hangin. Ang iba naman ay nagsabing sa mismong sandali ng kanyang pagdating, naunawaan ng Espiritu ng walang mga salita na ang siklo ay natapos na. At nang lumapit si Azrael, maging ang mga pinakalumang anghel ay gumawa ng daan dahil kinilala nila ang autoridad na ipinagkatiwala sa kanya. Ngayon ay isiniwalat natin ang kwento ng pinakakinatatakutang anghel na nabuhay kailanman. Matagal bago masukat ang oras, bago naging laman ng alikabok at lumakad ang sangkatauhan sa mundo, wala pang kamatayan. Ang paglikha ay hindi pa kumpleto. Ang buhay ay hindi pa pinasinayaan at sa makatuwid ang wakas nito ay hindi bahagi ng banal na kaayusan. Ngunit nagbago ang lahat dahil sa isang desisyon lamang. Sa simula, si Adan ay hinubog at inilagay sa isang perpektong hardin. Walang nararamdamang sakit ang Eden, walang pagtanda, walang paghihiwalay. Ito ay direktang regalo mula sa lumikha. Gayunpaman, nang piliin nina Adan at Eva na sumuway at hawakan ang bunga na ipinagbawal sa kanila, isang bagay na hindi nakikita ang nadurog. Pumasok ang kasalanan sa mundo at kasama nito isang bunga na hindi pa naranasan noon, kamatayan. Mula sa sandaling iyon, tumigil ang sangkatauhan sa pagiging walang hanggan. Ang mga tao ay ipanganganak, lalaki, manghihina, at sa wakas ay babalik sa alabok. At dahil ang kamatayan ngayon ay kabilang sa paglalakbay ng tao, kinakailangan na may isang taong itinalaga upang gabayan ang huling hakbang na ito. Ngunit hindi ito ordinaryong gawain. Sa kalangitan, may mga mandirigma tulad ni Miguel, mga mensahero tulad ni Gabriel, at mga lingkod na nakatuon sa hindi mabilang na mga misyon. Bawat isa ay tumupad sa kanyang tungkulin, ngunit upang gabayan ang mga kaluluwa, wakasan ang mga buhay, at tawirin ang hangganan sa pagitan ng mga mundo, ay nangangailangan ng isang bagay na mas malalim. Lubos na katapatan at lakas upang sumunod kahit na ang gawain ay mabigat sa lahat ng nilikha. Pagkatapos ay nagbigay ang Diyos ng isang utos. Ang mga anghel ay bababa sa lupa at titipunin ang alabok kung saan bubuuin ang katawan ng tao. Ang sisidlan na nakatadhana upang magdala ng hininga ng buhay. Isa-isa, sinubukan ng mga arkanghel. May ilang tradisyon na nagsasabing narinig ni Miguel ang sigaw ng lupa at umatras. Ang iba naman ay nagsasalaysay na nakaramdam ng habag si Gabriel nang marinig niya ang pagmamakaawa ng lupa at hindi niya ito mahawakan. Lahat ay bumalik na walang dala. Sa wakas, ipinadala ng Diyos si Azrael. Noong panahong iyon, hindi pa siya kilala bilang anghel ng kamatayan. Isa lamang siyang masunurin, maingat at matatag na lingkod. At nang bumaba siya sa lupa, ginawa ni Azrael ang hindi kayang gawin ng iba. Kahit na naririnig niya ang iyakan ng bagong likhang mundo, tinipon niya ang alikabok, hindi namamalayang tinatakan ang simula ng isang papel na magpakailanman ay magbabago sa kapalaran ng sangkatauhan. May ilang tradisyon na nagsasabing si Azrael ay nagsalita sa lupa sa sandaling iyon at ginawa itong isang tahimik na pangako. Ang alikabok na kanyang kinuha ay ibabalik sa takdang oras. Ang iba naman ay nagsasabing wala siyang sinabi. Alinman dito, ang mahalaga ay hindi ang dialogo, kundi ang pagsunod. Ang misyon ay kailangang matupad, at ang alikabok ay kailangang bumalik sa mga kamay ng lumikha. At sa iisang kilos na iyon, ang kaayusan ng paglikha
ay nabago magpakailanman. Si Azrael ay nagpakita ng isang bagay na hindi pa napapatunayan ng iba. Ipinakita niya na kaya niyang isagawa ang pinakamabigat na gawain ng walang pag-aalinlangan, walang pagtutol at hindi pinapayagang makagambala ang habag sa banal na utos. Dahil dito, ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos ang isang tungkulin na hindi matatanggap ng ibang anghel. Si Azrael ay magiging tagapag-alaga ng mga hangganan, ang sasama sa kaluluwa mula sa paglitaw nito sa katawan hanggang sa sandaling maputol ang ugnayan na iyon. Mula sa sandaling iyon, hindi na siya isa lamang sa mga hukbo ng langit. Siya ay nakilala bilang Malik al-Maut, ang anghel ng kamatayan. Ang katotohanang tinipon ni Azrael ang alabok ng lupa ay nagsiwalat na siya lamang ang makakapagpasa ng bigat ng gayong tungkulin, hindi dahil ang ibang mga anghel ay walang kakayahan, kundi dahil ang tungkuling ito ay nangangailangan ng lubos na pagsunod sa harap ng hindi maiiwasang pagdurusa. Ang kanyang pangalang Azrael, tulong ng Diyos, ay sumalamin sa tungkuling ito, hindi upang sirain, kundi upang gabayan, hindi upang humatol, kundi upang tuparin. Dahil dito, sa mga tradisyong Hudyo at Islamiko, si Azrael ay naaalala bilang anghel ng kamatayan. Gayunpaman, ang kanyang misyon ay hindi lamang ang wakasan ang buhay. Ang kanyang pangunahing responsibilidad ay palaging paghiwalayin ang kaluluwa mula sa katawan sa eksaktong sandali na itinakda ng Diyos. At kahit na iyon ay hindi nauubos ang kanyang tungkulin, inilalarawan siya ng mga sinaunang teksto at tradisyong pasalita bilang isang saikotiko, isang gabay sa pagitan ng mga mundo. Hindi lamang niya pinuputol ang ugnayan sa pagitan ng laman at espiritu. Inaakay niya ang kaluluwa sa kabila ng tabing ng pag-iral na ito. Ang patutunguhan ay maaaring pahinga, gantimpala o paghatol. Ngunit ang pagtawid ay dapat magsimula. At si Azrael ang nagbubukas ng daanang iyon. Sinasabi rin na mayroon siyang dalang banal na talaan, isang buhay na balumbon kung saan nakasulat ang mga pangalan ng lahat ng tao. Kapag may ipinanganak, ang pangalan ay iniuukit. Kapag dumating ang wakas, ito ay binubura. Hindi kumikilos si Azrael ayon sa emosyon o kagustuhan. Naghihintay siya ng masigasig hanggang sa maipahayag ang utos at pagkatapos ay isinasagawa niya ang ipinagkatiwala sa kanya. Ipinakikita ng balumbon na ito na ang tungkulin ni Azrael ay hindi mapaghihiwalay na nakatali sa tadhana. Hindi siya lumilitaw ng nagkataon, hindi pumipili ng mga biktima at hindi nagpapasya sa sandali ng wakas. Gumagalaw lamang si Azrael kapag ang utos ay nagmumula mismo sa Diyos. Ang kanyang hakbang ay pinapagana ng banal na utos, hindi kailanman sa pamamagitan ng personal na kalooban. Ang katangiang ito ang nagbibigay kahulugan sa kanyang diwa. Hindi tulad ni Lucifer na pumili ng paghihimagsik o ni Miguel na namumuno sa mga hukbo sa mga nakikitang labanan, si Azrael ay nananatili sa ganap na pagsunod. Hindi siya nagtatanong, nakikipagnegosasyon, o umaasa. Ang kanyang tungkulin ay umiiral lamang kapag ang kalooban ng kataas-taasan ang nagtatakda. At sa sandaling maipabatid ang kaloobang iyon, siya ay kumikilos. Gayunpaman, ang saklaw ni Azrael ay walang kapantay. Habang ang ibang mga anghel ay kumikilos sa mga partikular na misyon, pinoprotektahan ang mga tao, naghahatid ng mga mensahe, o nakikipagdigma sa mga takdang panahon, ang misyon ni Azrael ay umaabot sa bawat nabubuhay na nilalang. Walang hangganan na pumipigil sa kanya, walang kultura na naglilimita sa kanya, walang edad kung saan hindi naaangkop ang kanyang autoridad. Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, mula sa pinakamalayong rehiyon hanggang sa pinakamasikip na mga lungsod, bawat kaluluwa balang araw ay tumatawid sa pintuan sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ito lamang ang nagpapaiba sa kanya sa mga makalangit na nilalang.
Mayroon ding isa pang aspeto ng kanyang tungkulin na nakakaintriga sa mga sinaunang tradisyon. Hindi laging nag-iisa si Azrael. Maraming mapagkukunan ang nagtuturo na namamahala siya ng isang hukbo ng mga katulong. Mga mas maliliit na anghel na inatasang magsagawa ng mga partikular na utos. Ang mga nilalang na ito na minsan ay sama-samang tinatawag na mga anghel ng kamatayan ay kumikilos sa ilalim ng kanyang direktang autoridad. Ang ilan ay inilalarawan bilang mapayapa, ang iba ay malupit. Ang paraan ng kanilang pagkilos ay sumasalamin sa buhay na nabuhay at sa landas na magbubukas sa hinaharap. Ang sistemang ito ay nagpapakita ng isang bagay na mahalaga. Si Azrael ay hindi lamang isang ehekutibo, kundi isang komander. Siya ang nag-oorganisa ng isang malawak na espiritual na kaayusan na nakatadhana upang mapanatili ang balanse ng paglikha. Sa panahon ng digmaan, mga salot o mga sakuna kung saan maraming buhay ang tinatawag ng sabay-sabay. Mabilis na lumalawak ang network na ito. Gayunpaman sa mga espesyal na okasyon, maaaring personal na dumating si Azrael, lalo na kapag ang mga propeta, ang matuwid o mga tauhan na ang mga kapalaran ay umalingaw-ngaw ng lampas sa kanilang sarili ay kasangkot. At kahit na marami ang natatakot sa kanya, may mga nakakaintindi sa kanyang pangangailangan. Kung wala si Azrael, walang magiging konklusyon. At kung walang konklusyon, hindi maaaring umiral ang pagbabago. Ang kanyang misyon ay hindi malupit o arbitraryo. Ito ay umiiral upang matiyak na ang dakilang siklo ng paglikha ay magpapatuloy ng eksakto kung paano ito itinatag mula sa simula. Kay Azrael ay ipinagkatiwala ang isa sa mga pinakasolemne na gawain sa buong banal na kaayusan, upang gabayan ang bawat kaluluwa mula sa buhay hanggang sa bingit ng kamatayan. Bawat tao, mula sa unang hiningang ipinagkaloob sa sangkatauhan hanggang sa huling buntong hininga na nakatala sa ilalim ng kalangitan. Ang kanyang presensya ay sumasaklaw sa lahat ng nilalang. Ang anyo ni Azrael ay higit pa sa kayang isipin ng tao. Hindi ito lubos na maiisip o mailarawan ng tumpak dahil ang kanyang tungkulin ay hindi limitado sa isang lugar, panahon o bansa. Wala siyang teritoryo at walang tiyak na panahon. Ang kanyang gawain ay umaabot sa mga siglo, imperyo at henerasyon na umaabot sa bawat buhay na humihinga sa ilalim ng kalawakan na nilikha ng Diyos. At marahil ang pinakakapansin-pansin at para sa maraming nakakabagabag na detalye ay ito. Sinasabing ang katawan ni Azrael ay ganap na natatakpan ng mga mata at dila, hindi bilang mga simbolikong palamuti o patulang metapora, kundi bilang mga buhay na manifestasyon ng kanyang misyon. Ang bawat mata at bawat dila ay konektado sa isang buhay na kaluluwa sa mundo. Nangangahulugan ito na ang mismong anyo ni Azrael ay sumasalamin sa bawat sandali ng populasyon ng mundo. Nakikita ng kanyang mga mata ang bawat individual ng walang pagbubukod, mga hari at lingkod, ang matuwid at ang masama, ang bata at ang matanda. Ang kanyang mga dila ay kumakatawan sa presensya, ang pagkakakilanlan, at ang hininga ng bawat buhay na umiiral na parang ang bawat tao ay nakaukit sa kanyang mismong esensya. At dito nagiging tunay na nakakabagabag ang lahat. Kapag namatay ang isang tao, isa sa mga mata o dila na iyon ang nawawala. Ito ay napapawi sa kanyang katawan. Tahimik na nawawala ang marka ng buhay na iyon na nagpapakita na ang panahong ipinagkaloob sa kaluluwang iyon ay natapos na. Walang pagkaantala, walang pagkakamali, walang kalituhan. Ang pagkamatay ng isang tao ay agad na umalingaw-ngaw sa mismong anyo ng anghel tulad ng isang walang hanggang tatak na itinakda ng langit. Sa maraming sinaunang tradisyon, ang anyo ni Azrael ay hindi nakatakda. Ito ay patuloy na nagbabago, sumasabay sa bilang ng mga nabubuhay na nilalang sa mundo. Ang kanyang katawan ay naaayon sa pag-iral ng tao na parang ito ay isang buhay na salamin
ng paglikha na patuloy na gumagalaw. Habang isinisilang ang mga buhay, lumalawak ang kanyang anyo. Habang namamatay ang mga buhay, ito ay lumiliit. Sa ganitong paraan, nananatili siyang nakatali sa ritmo ng sangkatauhan hanggang sa katapusan ng panahon. Inilalarawan ng ilang mga salaysay si Azrael na may dalang latigo ng apoy, hindi bilang isang instrumento ng kalupitan, kundi bilang isang ganap na simbolo ng banal na awtoridad. Ito ay hindi isang sandata ng parusa, kundi ng utos, isang tanda na hindi siya kumikilos ayon sa kanyang sariling kalooban, kundi nagsasagawa ng mga utos. Gamit ang awtoridad na ito, pinapatnubayan niya ang iba pang mga espiritual na nilalang. Tinitiyak na ang kaayusang itinatag ng Diyos ay naisasagawa ng walang pagkukulang. Isa pang imahe na mas makapangyarihan ang lumilitaw mula sa mga sinaunang ulat. Ang buong mundo ay lumilitaw kay Azrael bilang isang bagay na hindi mas malaki kaysa sa isang mangkok sa kanyang kamay. Inilalarawan ito ng ilang iskolar bilang hindi mas malaki kaysa sa isang plato o isang simpleng sisidlan. Ang imaheng ito ay nagpapakita ng isang bagay na malalim at nakakatakot. Hindi siya limitado ng espasyo. Ang distansya, mga hangganan at oras ay walang kahulugan sa kanya. Si Azrael ay hindi naglalakbay. Hindi siya naghahanap. Alam na niya, ang bawat tao, bawat lugar, bawat sandali ay nasa harap na niya. Nararating niya ang anumang punto sa paglikha ng walang pagsisikap dahil ang kanyang gawain ay hindi nakasalalay sa paggalaw kundi sa utos. Saan man binibigkas ang banal na kalooban, naroon siya. At kung ito ay hindi pa rin sapat upang maunawaan ang laki ng kanyang awtoridad, ang ilang tradisyon ay mas lumalampas pa. Sa teolohiyang Islamiko, mayroong isang grupo ng mga anghel na kilala bilang mga tagapagdala ng trono, mga napakalaki na nilalang na inilarawan bilang napakalawak na ang isip ng tao ay nabibigo kapag sinusubukang sukatin sila na ang tanging layunin ay panatilihin ang trono ng Diyos. Gayunpaman, ayon sa ilang iskolar, kahit ang mga anghel na ito ay mas maliit kaysa kay Azrael. Ang detalyeng ito ay nagpapakita ng isang bagay na mahalaga. Si Azrael ay hindi nakakatakot dahil siya ay malupit. Siya ay nakakatakot dahil sa kung ano siya. Sa puntong ito natin nagsisimulang maunawaan kung bakit kahit ang mga nilalang tulad nina Michael at Lucifer ay matatakot sa kanya. Hindi dahil si Azrael ay lumalaban sa kanila, ni dahil naghahangad siya ng tunggalian, kundi dahil siya ay umiiral sa isang globo na lampas sa kanila. Isang globo na direktang nakatali sa katapusan ng lahat ng nabubuhay na bagay. Hindi tulad ng ibang mga anghel, si Azrael ay hindi nagpapakita sa parehong paraan sa lahat. Ang kanyang anyo ay nagbabago ayon sa buhay na nabuhay ng isang tao at ang kalagayan ng kaluluwa sa mga huling sandali nito. Sa ilan, maaaring lumitaw siya bilang isang mapayapang presensya, halos maawain. Sa iba, bilang isang solemne, tahimik at nakakabighaning figura. Ito ang nagpapaiba sa kanya sa mga anghel na nagsasagawa ng mga takdang gawain sa mga takdang anyo. Ang papel ni Azrael ay nakatali sa kaluluwa, sa kadalisayan nito, sa mga pagsisisi nito, sa mga pagpiling ginawa nito, at sa kahandaan nitong harapin ang kawalang hanggan. Kung paano siya lumilitaw ay lubos na nakasalalay sa kung sino ang nakakakita sa kanya. Ang mga namuhay ng matuwid, mga banal, mga propeta, at mga kalalakihan at kababaihan na may malalim na katapatan ay hindi nakikita si Azrael bilang isang banta. Para sa kanila, ang kanyang presensya ay hindi dumarating na nababalot ng mga anino ni may kasamang takot. Sa kabaligtaran, siya ay lumilitaw bilang isang tanda ng kapahingahan. Ang paglapit ni Azrael ay hindi gumigising ng takot, kundi panloob na katahimikan, walang iyak ng kaluluwa. Mayroong mapayapang pagsuko. Sa mga engkwentrong ito, inilalarawan si Azrael bilang isang figura ng kapayapaan. Ang kanyang anyo
ay hindi nang aapi o nagpapabigat. Siya ay lumalapit ng marahan, kadalasang nabibihisan ng kagandahan, kalmado o isang ningning na hindi nakakasakit sa mga mata. Ang liwanag na nakapaligid sa kanya ay hindi nakabubulag, kundi malugod na tinatanggap. Tulad ng liwanag ng bukang liwayway pagkatapos ng mahabang gabi. Para sa mga kaluluwang ito, ang kanyang pagdating ay hindi nakakaantala sa buhay. Kinukumpleto nito ito. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng ginhawa. Binibigyan niya ang kaluluwa ng oras upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Para bang ang tabing ng realidad ay unti-unting inaalis sa harap ng mga mata nito. Ang bigat ng katawan ay natutunaw at ang kamalayan ay nagising sa isang bagay na mas dakila. Walang pagmamadali, walang karahasan, walang biglaang pagkaputol. Ginagabayan ni Azrael ang kaluluwa ng may pag-iingat tulad ng isang mapagmasid na tagapag-alaga na nag-aaruga sa isang bagay na mahalaga lampas sa nakikitang pintuan. Inilalarawan ng ilang tradisyon ang engkwentrong ito bilang isang sandali ng malalim na init at liwanag na parang ang kaluluwa ay tinatanggap ng isang taong pamilyar. Ang mga sinaunang salaysay na napreserba sa iba't ibang henerasyon ay nagsasaad na sina Propeta Muhammad at Moises ay nilapitan mismo ni Azrael, hindi sa pamamagitan ng pagtulong sa mga anghel. Sa parehong salaysay, walang pamimilit at walang takot. Iniharap ni Azrael ang kanyang sarili ng may paggalang na nag-aalok ng isang magalang na paanyaya na lumisan mula sa mundo. Naghintay siya ng pahintulot bilang isang taong tumutupad sa isang banal na utos nang hindi kailanman lumalagpas sa mga hangganan ng awa na itinatag ng Diyos. Kahit ang kamatayan sa mga kasong ito ay hindi nangyayari ng walang dignidad, ngunit hindi lahat ng kaluluwa ay tinatanggap sa ganitong paraan. Para sa mga taong ang buhay ay minarkahan ng kalupitan, kawalan ng katarungan, panlilinlang, o patuloy na paghihimagsik, si Azrael ay nagpapakita ng sarili sa ibang paraan. Sa mga engkwentrong ito, hindi siya dumarating bilang pahinga, kundi bilang isang napakalaking puwersa. Ang kanyang anyo ay nagiging direktang refleksyon ng kung ano ang pinakakinatatakutan ng kaluluwa mismo. Ang dating hindi natanggap na katotohanan ay ngayon ay nabubunyag ng walang belo. Ang kanyang presensya ay inilarawan bilang mabigat, malamig at mapang-api. Ang hangin ay tila naglalaho. Ang oras mismo ay tila gumuguho. Ang ilang tradisyon ay nagsasabing sa ganitong mga pagkakataon ang kaluluwa ay hindi ginagabayan ng marahan kundi pinupunit na parang isang taong tumatangging bitawan ang hindi na sa kanila. Walang dialogo, walang ginhawa, tanging ang hindi maiiwasang paghaharap sa walang hanggang katotohanan. Sa mga huling sandaling ito ay walang ginhawa. Mayroon lamang takot na huling panghihinayang at ang sakit ng pagkilala sa huli na ang bigat ng mga pagpiling ginawa sa buong buhay. Ang katahimikan na sumusunod ay mas malalim kaysa sa anumang sigaw. Ang dalawahang katangiang ito ni Azrael ay hindi isang kontradiksyon. Ito ay bahagi ng banal na disenyo. Hindi siya humahatol. Hindi siya nag-aakusa. Nagninilay-nilay siya. Ang iniaalay ng kaluluwa sa mundo ay eksakto kung ano ang natatanggap nito bilang kapalit. Ang huling pagtatagpo ay hindi lumilikha ng isang bagong katotohanan. Inihahayag lamang nito ng walang pagtatakip ang panloob na katotohanan ng bawat pag-iral. Ang pag-unawang ito ay lalong nagiging malinaw sa loob ng tradisyon ng Sufi, isang malalim na sangay ng kaisipang Islamiko na nakatuon sa panloob na paglalakbay ng kaluluwa at ang paghahangad ng pakikiisa sa Diyos. Para sa mga guro ng Sufi, ang kamatayan ay hindi isang nakahiwalay na pangyayari, kundi ang natural na kulminasyon ng isang espiritual na landas. At si Azrael sa kontekstong ito ay hindi lumilitaw bilang isang panlabas o arbitraryong figura,
kundi bilang isang tapat na manifestasyon ng pinakamatalik na kalagayan ng kaluluwa sa huling sandali. Itinuturo nila na ipinakikita ni Azrael ang kanyang sarili ng eksakto kung ano ang kaluluwa. Kung ang kaluluwa ay nakamit ang kapayapaan, paglayo at tiwala sa Diyos, si Azrael ay lumilitaw bilang kapayapaan. Gayunpaman, kung ito ay nananatiling nakagapos ng takot, pagkakabit sa mundo o paglaban sa hindi maiiwasan, siya ay lumilitaw bilang refleksyon ng panloob na tunggalian na iyon. Walang pagbabalat kayo, walang pagganap. Ang engkwentro ay isang ganap na salamin ng espiritual na katotohanan ng nilalang na iyon. Ngunit ang mga manifestasyong ito ay hindi limitado lamang sa sandali ng kamatayan. Maraming sinaunang salaysay ang nagpapatunay na si Azrael ay maaaring lumitaw ng maaga sa mga panaginip, pangitain o mga nabagong estado ng malalim na kamalayan, lalo na kapag papalapit na ang oras ng isang tao. Ang mga engkwentrong ito ay hindi random. Nagdadala sila ng mga babala, paalala at tahimik na panawagan sa pagmumuni-muni. Para sa ilan, ang pangitain ay banayad, halos maawain. Para sa iba, ito ay biglaan at matindi, parang isang paggising na hindi na maaaring ipagpaliban. At kung ang tanong ay nananatili pa rin kung bakit si Azrael ay pumukaw ng takot kahit sa mga pinakadakilang anghel, ang sagot ay nagsisimulang lumitaw habang nauunawaan ng isa ang tunay na kahulugan ng kanyang presensya. Sa bawat pagpapakita ni Azrael, may natatapos. Isang siklo ang natatapos. Isang tungkulin ang natatapos. At hindi lamang ito naaangkop sa mga tao. Ito ay naaangkop din sa mga anghel. Inilalarawan ng mga sinaunang alamat ang isang malalim at likas na katahimikan na kumakalat sa kalangitan tuwing lumalapit si Azrael. Hindi ito isang ordinaryong katahimikan ni ang kawalan lamang ng tunog. Ito ay isang ganap na pagtigil ng lahat ng umiiral na parang kinikilala mismo ng kalawakan ang kalikasan ng taong dumadaan dito. Ang mga anghel na umaawit, lumaban o naglingkod ng may perpektong pagkakasundo ay nagambala sa kanilang mga aktibidad. Tumigil ang paggalaw. Ang liwanag mismo ay tila pumipigil. Ang mga kalangitan sa maikling sandali ay pumigil sa kanilang hininga. Ang katahimikang ito ay hindi nagmula sa hindi makatwirang takot, kundi mula sa pagkilala. Alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng kanyang presensya. Saan man nakatayo si Azrael, may malapit ng matapos. Si Gabriel ay lumipat sa pagitan ng mga kaharian, nagdadala ng mga mensahe sa pagitan ng langit at lupa, nagpapahayag ng mga kapanganakan, mga paghuhukom at mga pangako. Si Miguel ang namuno sa mga dinakikitang labanan, ipinagtatanggol ang banal na kaayusan laban sa mga mapanghimagsik na puwersa. Nanatili ang Israel sa walang hanggang pagbabantay, naghihintay sa itinakdang sandali upang patunugin ang huling trompeta na gigising sa mga patay. Bawat isa ay may malinaw, nakikita at kinikilalang tungkulin na nakatali sa paggalaw ng kasaysayan at sa paglalahad ng kalooban ng Diyos sa takdang panahon. Ngunit ang misyon ni Azrael ay hindi katulad ng lahat ng iba pa. Hindi siya dumating na may mga anunsyo. Hindi siya dumating na may mga babala. Hindi siya nagpahayag ng mga utos. Dumating siya ng may katiyakan. Kapag gumagalaw si Azrael, kahit ang pinakamakapangyarihang mga nilalang ay nagbibigay daan, hindi dahil sa sapilitang pagpapasakop, kundi dahil sa ganap na pag-unawa sa kanyang tungkulin. Pinatutunayan ng ilang tradisyon na kung iuutos ng Diyos, maaaring kunin ni Azrael ang kaluluwa ng sinumang nilikha kahit na ang isang anghel. Ang posibilidad na ito ay naglagay sa kanya sa kabila ng mga hangganan ng panahon, tunggalian at maging ang progresibong paghahayag. Hindi nakibahagi si Azrael sa mga digmaang celestial. Hindi siya nag-anunsyo ng mga mahimalang kapanganakan. Hindi siya nagbuklod ng mga tipan o nagpahayag ng mga paghatol sa hinaharap.
Hindi siya kabilang sa mga simula, siya ay kabilang sa katapusan. Sa isang sinaunang salaysay, ang mga tagapagdala ng trono ng Diyos, mga anghel na inilarawan bilang napakalaki, na ang katayuan at autoridad ay inilalarawan sa halos kosmikong mga termino, ay ibinaba ang kanilang tingin nang lumitaw si Azrael sa banal na kaharian. Walang komprontasyon, walang mga salita. Pagkilala lamang, ang kanyang autoridad ay hindi nagmula sa hierarchical na ranggo o kapangyarihang militar, kundi mula sa tungkulin. Kinakatawan niya ang pagsasara ng bawat kaayusan, bawat misyon, at bawat nilikhang buhay. Si Azrael ay nagtrabaho ng mag-isa. Ang kanyang landas ay hindi sumasalubong sa landas ng mga mandirigma o mensahero. Hindi siya bumuo ng mga hukbo, hindi siya namuno sa mga koro. Siya ang huling istasyon sa banal na landas, ang punto kung saan ang lahat ng nilikhang pag-iral ay nakamit ang hangganan nito. At nang siya ay dumating, walang boses, walang puwersa, at walang sigaw ang makakapagpabago sa malapit ng mangyari. Walang panawagan, walang pagpapaliban, tanging katuparan lamang. Dahil dito, maging ang mga arkanghel, makapangyarihan, nagniningning at pinili ay iginalang ang kanyang katahimikan. Dahil ang katahimikan ni Azrael ay hindi lamang nangangahulugan ng kamatayan. Ipinahihiwatig nito na ang kasaysayan mismo ay naabot na ang katapusan nito. Ngunit pagkatapos ay isang hindi maiiwasang tanong ang lumilitaw. Iisa ba ang Azrael at ang kamatayan? O magkaibang nilalang ba sila? Sa maraming tradisyon, ang kamatayan ay hindi lamang isang pangyayari. Ito ay isang nilalang, isang nilikha ng Diyos, tulad ng mga anghel. Ayon sa mga sinaunang salaysay ng Islam, ang kamatayan ay nabuo bilang isang hiwalay na nilikha na naiiba kay Azrael. Hindi lamang ito isang hindi nakikitang proseso, kundi isang bagay na may anyo, bigat at presensya. Nang likhain ng Diyos ang kamatayan, iniharap niya ito sa mga anghel. Ang pangitain ay labis na nakakabighani, kaya't ang lahat ng mga anghel na nakakita nito ay gumuho sa loob ng 1,000 taon. Ang karanasan ay labis-labis kahit para sa pinakamalakas na nilalang sa langit. Ang detalyeng ito ay nagpapakita ng isang bagay na malalim. Kung ang mga anghel ay nahulog bago ang kamatayan, anong uri ng nilalang ang maaaring mamuno dito? Dito nagiging mas makabuluhan ang papel ni Azrael. Ang sandali na binigyan siya ng Diyos ng autoridad sa kamatayan mismo ay mahalaga. Ipinapakita nito na si Azrael ay hindi nilikha ng kamatayan. Siya ay inilagay sa itaas nito. Habang ang ibang mga anghel ay nakikitungo sa liwanag, tunog, apoy at paggalaw, si Azrael ay may dalang isang bagay na mas absolute. Ang pangwakas na hangganan sa pagitan ng buhay at kung ano ang darating pagkatapos. Sa ilang mga tradisyon, ipinaliwanag ng mga iskolar at mistiko na si Azrael ay hindi lamang naghatid ng kamatayan. Siya ay naging manifestasyon nito. Hindi niya sinundan ang kamatayan. Sinundan siya ng kamatayan. Saan man tumayo si Azrael, ang wakas ay hindi maiiwasan. Hindi dahil sa kalupitan, kundi sa pamamagitan ng utos. Ang ideyang ito ay nagiging mas makapangyarihan sa mga salaysay tungkol sa katapusan ng panahon. Pagkatapos ng araw ng paghuhukom, kapag ang bawat kaluluwa ay nahatulan na at ang paraiso at impyerno ay ganap na magkahiwalay, isang huling gawain ang natitira. Ayon sa mga tradisyon ng mga hadith, ilalabas ng Diyos ang kamatayan mismo, na ngayon ay nasa anyo ng isang tupa at ilalagay ito sa pagitan ng langit at impyerno. Pagkatapos, bago magtipon ang lahat ng nilikha, darating ang huling sandali. At doon, sa harap ng mga anghel, ng mga matuwid at ng mga hinatulan, papatayin ng Diyos ang tupa. Sa taimtim na sandaling iyon, ang kamatayan ay titigil magpakailanman. Hindi na ito magiging isang posibilidad, ni isang banta, ni isang anino sa hinaharap. Ang kamatayan mismo ay magtatapos
At kasama nito, ang papel ni Azrael ay magtatapos din. Ito ang minamarkahan ng pangwakas na pagbabago. Si Azrael na sa loob ng hindi mabilang na panahon ay nakatayo sa gilid ng lahat ng buhay, nasaksihan ng kapanganakan at katapusan ng bawat kaluluwa ay makukumpleto na ang kanyang buong siklo. Ang kanyang misyon ay matutupad, ang kanyang gawain ay matatapos. Wala nang mga kaluluwang gagabayan. Wala nang mga hangganan na tatawirin. Sa wakas ay magsisimula na ang kawalang hanggan. Marahil noon si Azrael ay hindi kailanman naging isang lingkod lamang ng kamatayan. Marahil siya mismo ang kamatayan, inorganisa, hinubog at dinidisiplina ng isang banal na utos. Hindi isang magulong puwersa, kundi isang sagrado, limitado at pansamantalang tungkulin, isang kasangkapan sa mga kamay ng Diyos hanggang sa marating ng plano ang katapusan nito. Ang pag-unawang ito ay nakakatulong na ipaliwanag kung bakit sa loob ng maraming siglo si Azrael ay itinuturing na may takot ngunit may karangalan din. Hindi siya nagsasagawa ng mga personal na paghatol. Hindi siya nagpapasya ng mga tadhana. Tinutupad ni Azrael ang kalooban ng Diyos at wala ng iba. Hindi niya pinipili kung sino ang mabubuhay o kung sino ang mamamatay. Isinasagawa lamang niya ang itinakdang sandali. Mahalagang makilala si Azrael mula sa ibang figura na madalas na nalilito sa kanya sa mga sikat na salaysay, si Azazel. Hindi tulad ni Azrael, si Azazel ay lumilitaw sa mga sinaunang tradisyon ng mga Hudyo, lalo na sa aklat ni Enoch. Bilang isang nilalang na nauugnay sa paghihimagsik, katiwalian ng sangkatauhan, at ang pagtuturo ng mga ipinagbabawal na sining tulad ng pakikidigma, paggawa ng armas, at ang pangaakit ng kapangyarihan. Hindi ginagabayan ni Azazel ang mga kaluluwa. Inililihis niya ang mga landas. Habang kinakatawan ni Azrael ang maayos na katapusan, si Azazel ay sumisimbolo sa paglabag at kaguluhan na nauuna sa paghuhukom. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Si Azrael ay hindi kailanman naging isang anghel na nagkasala. Hindi siya nagrebelde. Hindi niya tinuruan ang sangkatauhan na magkasala. Ang kanyang tungkulin ay palaging nakatali sa banal na kaayusan. Habang si Azazel ay naging simbolo ng paghihiwalay mula sa kaayusang iyon. Ang isa ang nagsasagawa ng wakas, ang isa naman ang nagpapabilis sa pagbagsak. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang pangalang Azrael ay lumampas sa mga hangganan ng relihiyon at nagsimulang lumitaw sa mga tula, libro at mga pilosopikal na refleksyon, lalo na sa kanluran. Sa paglipas ng mga siglo, ang imaheng ito ay naging matatag na naitatag. Si Azrael ay naging isang archetype na gumagalaw sa relihiyon, panitikan at pilosopiya. Hindi bilang isang walang laman na mito, kundi bilang isang figura na kumakatawan sa huling pagtatagpo sa pagitan ng panahon at kawalang hanggan. Hindi lamang siya nabibilang sa takot. Nabibilang din siya sa aliw, hindi lamang sa wakas, kundi sa transisyon. Dahil dito, si Azrael ay higit pa sa isang simbolo. Hindi lamang siya isang anino na itinapon ng imahinasyon ng tao. Siya ay isang figura na naninirahan sa espasyo sa pagitan ng buhay at kamatayan, sa pagitan ng paghuhukom at awa, sa pagitan ng huling hininga at walang hanggang katahimikan. At ngayong narinig mo na ang kwento ni Azrael, ang tanong ay nananatili, paano mo siya nakikita? Bilang isang madilim na presensya na dapat katakutan o bilang isang tahimik na tagapagbantay ng huling hakbang ng buhay? Iwanan ang iyong sagot sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang aming mga paparating na video. Pagpalain nawa ng Diyos ang iyong buhay at magkikita tayo muli sa lalong madaling panahon.